Oy, good day mga kamots. Welcome back to our YouTube channel. Kung mapapansin nyo mga kamots, meron akong hawak na front pairings dito para sa Honda Beat FI version 2. For today's video kasi mga kamots, magpapalit tayo ng front pairings para kay Black Beat. Honda Beat FI version 2 natin. From glossy black, magpapalit tayo ng front pairings na matte black. Ayan, so explain ko sa inyo mamaya mga kamots kung bakit tayo magpapalit. Huwag na natin patagalin pa yan mga kamots. Simulan na natin. Okay, so before natin install to mga kamots, let's take a look dito sa binili nating front pairings, no? So una sa lahat mga kamots, binili ko to sa 10 Ab Caloocan, no? So doon kasi ako nakahanap ng mga nagbebenta ng pairings para sa mga motor. So sa mga scooter, underbone na mura binibigay mga kamots. Ito mga kamots, ito nabili natin na front pairings na to for Honda Beat FI version 2. So kung makikita nyo yung texture nya, matte black yung texture nya. And then meron pa siyang kasamang decals, no? Indikasyon na bagong-bago pa siya mga kamots. So nabili ko to for 350 pesos mga kamots, no? Itong front pairings na to. So magtataka kayo bakit ang mura tapos mukhang bago pa. Sa totoo lang mga kamots, bagong-bago pa talaga to. Brand new na front pairings. Kung mapapansin nyo, dito sa mga tornilyuhan niya, wala pa siyang mga bangas ng wala pa siyang thread. Wala pa siyang mga thread ng tornilyo. Indikasyon na nagamit na. So brand new talaga siya. So bakit ko siya nakuha ng 350 pesos lang, samantalang ang bentahan ng mga brand new ganitong pairings is mga nagre-range sa 700 to 800 pesos. Ito kasi sagot dyan mga kamots. Although brand new kasi itong front pairings na nabili natin sa 10 Ab Caloocan, meron siyang damage. Ayan, so ito mga kamots, yung shop na pinagbilang ko na itong front pairings, sila na rin ang nag-fix o nag-ayos nitong damage na to. Ito lang naman yung pinaka-damage niya mga kamots sa ilalim. Ang nangyayari daw kasi mga kamots, kapag ka bumabagsak yung mga ganitong kalakal sa kanila mga kamots na mga bagong front pairings, literal na nababagsak talaga. Kaya nagkakaroon ng damage. Ito, brand new siya mga kamots, pero ito lang naman yung damage niya. And then dinikitan na rin siya na ni-refiber, maging matibay siya mga kamots na. Ayan, so kaya nakuha natin to ng 350 pesos. Actually 400 pesos nga binibenta to ni bossing doon sa shop, and patawaran natin ng 350. So napakamura na mga kamots para sa isang brand new na front pairings para sa Honda Beat FI version 2. Although may damage siya, pero ginagawa naman nila ng paraan para maayos. Ayan, so kabilaan yan mga kamots yung niya, yung refiber niya dito sa ilalim para talagang sure na matibay. Libre na lang nilang ginawa to yung pagre-refiber. Ayan, so 350 pa rin yung binayad natin. Wala tayong dinagdag. Ayan, so kung nakikurious kayo mga kamos kung saan ko to binili, ito, panoorin nyo na lang tong video na to mga kamos, and then panoorin nyo yung procedure ng ginawang pag-refiber dito sa damage na to. Alright, ito nga pala yung video mga kamots ng pagbili natin ng front pairings para sa Honda Beat FI version 2. So kung makikita nyo mga kamots, yung damage na pinakita ko kanina, inaayos nila bago ibigay sa atin. So first step nga pala dyan mga kamots is hihinangin muna, painitin yung pairings hanggang sa malusaw siya. And then yun yung magsisilbing dikit niya mga kamots para dun sa crack. And then second step niyan mga kamots is i-refiber na yan. So yung pagre-refiber mga kamots, isa yun sa mga steps na ginagawa nila kapag may damage yung pairings na binibenta nila para mas lalong tumibay yung pairings mga kamots, no? So take note nga pala mga kamots, brand new nga pala yan at yan lang ang damage niyan. Well, dito sa shop na pinagbilang ko ng front pairings para sa Honda Beat FI version 2, marami pa kayong pagpipilian na iba't ibang pairings mga kamots, no? So may mga pang headlight, may mga pang outer pairings or inner pairings. So kayo na lang talaga mamimili dito mga kamots. So marami pa silang mga stocks dito ng pairings, mga pa-click, Mio Sporty, Mio I, NMAX, Aerox. So may mga binibenta nga rin pala sila dito, mga side mirror, mga kamots, and engine oil. Ayan, so mga parts ng motor may mga binibenta din sila, hindi lang puro pairings mga kamots, no? So kayo na lang talaga mamimili dito. So yan, gaya na nakikita nyo, merong pairings for click para sa headlight assembly ata yan or turn signals. And then may mga fender for Mio I. Ayan, so kayo na lang talaga mamimili. Kung yung nakonsidahan yung pairings mga kamots may damage nga, so huwag kayong mag-alala dahil kaya nang nakita nyo kanina nire-repair naman nila yan. So libre yun mga kamots, wala pong bayad yun.
And then ito nga pala tong shop na to mga kamos is located at 10 Ave Caloocan. So kung galing kayo ng LRT Monumento, kakanan kayo dito sa 10 Ave Caloocan mga kamos, at madadaanan nyo yung Tricycle at yung Johnson. At pag nadaanan nyo na nga yan mga kamos, sa tapat lang yan yung shop na pinagbilang ko ng front fairings para sa Honda Beat Fi version 2 ay makikita nyo na yan dyan mga kamos. Dito sa shop na yan, mga binibenta nilang fairings doon mga kamos is brand new. And then meron din naman mga second hand na maayos-ayos pa talaga. Actually may mga nakita nga ako doon, nakakita ko sa video kanina mga kamos, mga pang Honda Click, pang MIUI, ayan, so marami talaga doon mga kamos. So bisitahin nyo na lang shop na yun mga kamos sa 10 Ave Caloocan. So tara, install na natin to. Okay, so fast forward tayo mga kamos, bali natanggal na natin yung front fairings na nakalagay kay Blackabit, yung glossy black. Ayan, so hindi ko na pinakita sa inyo yung proseso mga kamos, alam nyo na yan. So yung mga tornilyo, alam nyo naman yan kung saan nyo tatanggalin mga kamos, ano-ano yung mga tornilyo na tatanggalin para matanggal tong front fairings ng Honda Beat Fi version 2. So ito yung currently na nakakabit kay Blackabit, glossy black mga kamos, no? So bali natanggal ko na rin yung mga headlight assembly nya at saka yung turn signals left and right. Ayan, so ang reason mga kamos kung bakit ako magpapalit ng fairings at nataong pang ngayong 2025 pa, kung mapapansin nyo, ito mga kamots, ayan no, so meron siyang damage. So hindi siya masyadong halata, no, pero para sa akin kasi tuwing makikita ko to nababother ako mga kamots, no. Ayan, so meron siyang pilas. So isa pang reason mga kamots kung bakit ako magpapalit, itong fairings na to may mga crack na rin siya mga kamots. Ito tulad nito, ayan, so meron siyang crack, ayan, kung mapapansin nyo meron na siyang crack, and then yung ibang parte niya is basag-basag na rin. Ayan, so bali ang gagawin na lang natin mga kamos is i-install na natin yung front fairings natin na bago na matte black. Alright, so ayan mga kamos, fast forward tayo, bali na ikabit na natin yung headlight assembly natin dito sa bago nating fairings na for Honda Beat Fi version 2 matte black. And then nakabit na rin natin yung bracket ng MDL natin. So ito mga kamos, ito palang bracket ng MDL natin. So dito siya nakalagay sa ilalim ng fairings. So bali binutasan ko tong bago nating fairings para matornilyohan yung bracket na to mga kamos. Ayan, so matibay naman yung pagkakatornilyo natin. So sunod naman natin ilagay mga kamos yung turn signals. So, sa paglalagay nga pala ng headlight mga kamos, ayan, ito lang pakita ko sa inyo yung mga tornilyong yung kakabit lang. Itong dalawa, ayan, tsaka dito sa kabila. Ayan, so yan lang yung ano nyo mga kamos, yung ibabalik ninyo pag tinanggal nyo yung headlight. Alright, so yan mga kamos, fast forward ulit tayo. So bali na kabit na natin yung dalawang turn signals natin, left and right. So sa mga nagtatanong pala mga kamos, may mga nagko-comment pa rin kasi talaga sa YouTube channel, paano daw ginawa natin dito para maging kulay itim yung turn signals. So again mga kamos, sasagutin ko yan, kilay tint lang po ito. So pinakabit ko lang to sa ramp decals. So sa mga hindi pa nakakapanood niyan mga kamots, ito yung video, panoorin nyo na lang. Ayan, so para magka-idea kayo kung paano nga ba ito maging kulay itim itong turn signals natin mga kamots. Actually siya nabibili ng isang assembly na itim talaga mga kamots, kilay tint lang din yan. And then stock lang din yung turn signals natin, nilagyan natin ng tint. Ayan, so bali nakabit na natin yung turn signals natin left and right. So madali lang yan mga kamots. Kung ano yung mga tinanggal yung tornilyo doon sa turn signals left and right, yun lang din yung ibabalik nyo. Ayan, so ang gagawin na lang natin mga kamots, ibabalik na lang natin to sa motor natin. Alright, so yan mga kamots, bago natin ibalik yung pinaka bago nating front fairings for Honda Beat Fi version 2. So ito pakita ko lang sa inyo yung mga body clip pala nyan mga kamots. Ito yung body clip na tinatawag dun sa lumang front fairings natin, inilipat ko na dito sa bago. So wag nyo kakalimutan mga kamos na ibalik ito mga body clip na yan. So mahalaga yan mga kamos para may kakapitan yung mga bolts or screw pag kinabit natin yung front fairings. Ayan, so bali pinakintab ko na pala to yung loob, inisprayan ko lang ng ng BS1 kasi kanina dumi-dumi niyan eh. Ayan, so bali na kabit na rin natin o naisalpak na rin natin yung headlight socket tsaka yung mini driving light socket natin mga kamos na. Ayan, so bago natin siya ibalik, testingin muna natin yung mga ilaw natin kung gumagana.
So para nakita nyo naman mga kamots gumagana yung mga mini driving light natin, yung turn signals, yung headlights. So goods na goods yung pagbalik natin ng front bearings natin. So ibalik na natin siya mga kamots. So ganun lang din, kung ano lang yung mga tinanggal yung tornilyo sa pagkakalas nitong front bearings, ganun lang din yung ibabalik nyo. So walang labis, walang kulang. So tara, balik na natin. A few inches later. Alright, so yan mga kamots, bali tapos na tayo magpalit ng front bearings para kay Honda Beat F5 version 2 natin or kay Blacky Beat. Ayan, so ito yung final output or yung outcome, yung naging outcome ng ano natin, pagpapalit ng front bearings. So again, from glossy black, nagpalit tayo ng matte black. Mga kamots, sa mga magtatanong pala, wala bang kaso sa LTO? Kahit nagpalit tayo ng front bearings, hindi na natin kailangan magpa-change color kasi hindi naman tayo nagpalit ng kulay eh. Nagpalit lang tayo ng bearings mga kamots, pero same color pa rin yung pinalit natin. Hindi nga lang siya glossy, pero still black color pa rin siya. So walang kaso yun sa LTO mga kamots. Ang nakalagay naman sa OR ng motor natin mga kamots is color black. So hindi naman sinabi doon kung glossy black or matte black, basta color black. So okay na okay siya mga kamots na palitan ng pairings na color black din syempre. Ibang usapan na kapag ka nagpalit ka ng pairings na halimbawa kulay asul ang pinalit mo, tapos nakalagay sa OR mo is black. So doon na talaga magkakaroon ng problema mga kamots. Pwede kayo masita sa checkpoint, pwede kayo magmulta. So kung gusto niyo magpalit mga kamots, halimbawa from black to color blue na pairings, so kailangan nyo talaga magpa-change color sa LTO. Ayan, so hopefully by time ma-discuss din natin yan yung regarding sa change color, kung ano na ba yung mga proseso at requirements kapag ka magpapa-change color ka ng motorsiklo mo. Ayan, so yan, sa mga magtatanong wala pong problema kapag kahit magpalit tayo ng pairings, basta kalalabasan pa rin dapat nyan is same color dun sa nakalagay sa OR. So sa atin mga kamots, color black yung nakalagay sa OR natin. So color black din yung pinalit natin. Matte black nga lang siya, hindi nga lang siya glossy. Ayan, so ang ganda rin mga kamots, bali nag-blend din yung kulay niya from matte black tapos glossy yung ibang parts ng motor natin, no? Ang ganda. So bali tapos na yan mga kamots, no? Okay, so hopefully nabigyan ko kayo ng idea mga kamots sa ginawa nating pagpapalit ng front pairings para kay Honda Beat F5 version 2. So mas lalo pang pumogi si Blacky Beat natin, no? Nung napalitan siya ng pairings. So muli hanggang dito na lang mga kamots. So abangan nyo rin mga kamots dahil ngayon 2025 marami tayong gagawin na pagbabago kay Blacky Beat. And abangan nyo pa yung mga susunod na episode na ating video ngayong 2025 dahil mga kaabang-abang na topics ang ilalabas natin dito sa ating YouTube channel. So stay safe, ride safe always.